Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga dito sa atin sa Middle East. Magandang umaga rin o magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. Panibagong reaksyon o opinion po natin dito sa upload ni Kabisnes Official dito nga kay Jonathan at ng nanay niya na si Nanay Marita. Alam po naman natin noon na ito ay sinundo na ni Kabisnes at doon na ngang tumira pansamantala sa bahay nila, sa family Kabisnes. Di ba para kung sakasakaling ma-approve na yon, kasi ang kulang lang naman doon na yung tutulugan ni Nanay Marita, yung kwarto nga. So napaka-special nga naman talaga ni Nanay Marita na ang kanyang ang kanyang kwarto ay pinalinis at pinaganda ni Mr. Kabisnes. Kumbaga sa lahat ng mga tumitira doon sa Home of the Aged, si at Nanay Marita ang special kung saan nilagay ni Mr. Kabisnes, di ba? So yun na nga, at eto na naman si Jonathan, di ba mga Kabisnes? Ayan na naman siya, bumalik na naman sa kalsada. So bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, baka sakaling hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakipindot po ng button subscribe button dyan at ang notification bell para updated tayo lahat sa aking mga nire-reaction dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Ayun, tumakas na naman si Jonathan sa bahay ni Kabisnes at dinala na naman niya uli ang kanyang nanay kung saan sila namamalagi, di ba? So mga Kabisnes, mga kapapi, bago natin bigyan ng opinion natin kung ano itong pinagsasabi ni Jonathan, pakinggan po naman muna natin kung ano ito ang kanyang sinasabi. So samahan niyo po ako manood o pakinggan natin para mabigyan natin ito ng opinion, itong ginagawa ni Jonathan. So panoorin po natin mga Kabisnes, mga kapapi, ang kanyang sinasabi. Ayaw mo ba doon na kumain ka ng maayos? Kaya kung masabi mo magandang araw. Naliliguan ka. Papaliguan ka. Pero hindi naman makakalis yan doon naman. Diba? Dapat sinabi mo lang kay Kuya, hindi umalis na kagad ng pahalaw. Nagpahalaw ang ano ni Kuya, Anton kayo, nung pagbalik namin. Ulat kami, pagbalik namin doon, wala kayo. Oo pa naman, sabi ni Kuya, dito ka muna tan, kasi pagka may dumating, sabihin mo, nagtulak kami na pera. Oo pa naman. Tinundan ako natin, ipulpulgi. Diba, tinundan mo kami? Oo, nung walang alis nyo. Tinawin mo pa kami. Kasi umalis kayo. Talaga, hindi mo kayo nagpaalam. Sinamantala mo, nung pag-alis namin, umalis ka. Ibig sabihin mo, pagsamantala ka na. Hindi talaga. Sino ba ang may ayaw doon? Si nanay o ikaw? Kami dalawa eh. Kayong dalawa? Pangako nga kami dalawa. Ayaw na, nagdalulungan nga kami dito. Dito kami dito, pala namin, masaya kami dito. Parang nasigla kami dahil wala kami ng dahil makain. Kaya ganito lang masaya kami. Kaya masabi, maraming pagkain, may pera, maganda higaan. Inaalok pa nga ako ni Kuya. Sayang nga kaso, dito pinili ko, wala. Kaya nga, marami nagsabi dyan, pag dito sa atin mga tao, bakit daw ganun, sayang daw. Marami nagsabi, bakit ganun. Kaya ayaw talaga ng sarili namin. Yung sarili ng nagkatao. Ayaw nyo bumalik doon sa bahay? Tara, punta tayo doon sa bahay. Kasi sa'yo si nanay yung... May sasakyan naman. Ano? Pag-iipan muna namin. Pag-ready na siguro yun, baka pumayag na siguro doon. O paggawa na yun. Dito lang kayo? Oo, dito kami ali. Kaya sabi mo kay Kuya, paggawa na yun talaga, pag-ready na yun, pag-ready na rin ako. Mami alis, nandito lang kami. Oo, may sundal ako. Sabi yan. Ayun.
Katulad dati, nasa barangay kami, di ba pala gawa, kaya bumalik kami rito. Ngayon, natuwa kami kina kuya, di ba pala gawa, kaya bumalik kami rito. O dalawa na, wala na kay barangay. Ang pangalawa yung kuya, di ba pala gawa. Paano yan? Dito ulit kayo matutulog. Ayos lang to. Tapos, pag-isipan mo namin kung bayad to. Kasi umiiyak talaga tayo. Tatlong iyak na yan eh. Dito ka kaya yan. Tahimik lang yan eh. Kontento na yun. Nakatada ka. Ha? Nakatada ko naman. Alam ko makasutan nyo kami. Alam mo na huli ka namin. Saan ka naman? Pinabreaks ko na ako. Brixton. Yun ang idea mo, kaya hindi ka naman sa kalsada. Lupit mo na ano. Ano yan? Talaga nga lang. Alam mo na huli ka namin kung halimbawa ano. Basa ko nga lahat ng tao eh. Basa mo kami. Basa ko na lahat eh. Kahit sino, basa ko na. Kaya nga wag akong malitin eh. Kasi sa isip ko sa Hindi ka naman minamali. Hindi naman kayo yung mga ibang tao rito. Oo. Lalo si Myra. Pinamalit ako. Alam namin yun na ano ba. Magaling ka. Mukhang tanga pero yung sa utak ko sa loob ko, matalino yan. Matalino ka, alam namin yun. Matalino ka nga talaga. Matalino yan, Jonathan. Di ba, Nay? Matalino yan si Jonathan, di ba? Anong plano nyo? Dito lang kayo? Hindi pa gawa kasi dun eh. Kapausapin ko yun, baka pumayag. Ayaw nyo talaga bumalik doon? Ayaw mo bumalik. Dito muna kami. Ano yan? Pagka ulan. Hindi naman yan. Ha? Yan. Imbis na andun na kayo, ang sarap mo. Alam nyo doon? Kalagayan. Wala. Sa pinipili nyo yung ganito, bakit nga ba? Kasi ano ba meron dito sa kalsada? Dito, kung matalino nga nga mo, bakit naisipan mo dito? Yan eh. Masaya rito kasi. Pero magkalimbawa tayo. Masaya ka rito. Kaysa doon sa kay ka-business. Saan malungkot doon eh. Malungkot doon? Bakit? Nasasabi mong ganito tayo. Nasasabi mong malungkot na nalulungkot ka doon kasi ayaw mo kasi ilapit yung damdamin mo sa amin. Pero ang totoo nun, masaya talaga doon. Masaya naman doon. Pero kung ka lang sa amin, niyayaya ka, tara, sayo tayo, dito ka na. Join ka ba? Naiingi-join ka ba? Hindi naman nilalapat yung damdamin mo sa amin, kaya nasasabi malungkot ka doon. Pero ang totoo, masaya doon. Dami-dami nga mga business natin na gusto pumunta doon sa bahay dahil masaya doon eh. Pero pagbalik namin dito, nandito lang kayo. Dito na kami eh. Ano sabi mo kanina? Hindi ka ano? Ha? Hindi ka ano? Hindi. Oo, yung sinasabi mo kanina. Hindi ka magpapaano? Hindi ako magpapablog. Hindi ka magpapablog. Hindi ako magpapablog kila tingin balik sa akin Power Ranger. Hindi naman kami doon. Hindi naman kami nagbabawal doon kasi Sa linggo hindi ako magpapablog. Dito lang kami. Mag-iinip muna kami. Ito, meron talaga. Paano yan? Umalis ka eh. Hindi ka na namin napupunta doon. Pagdating namin ni Kuya. Hinanap ka ni Kuya. Sasabihin mo kay Kuya eh. Paliwanag, sasabihin mo kay Kuya. Ano kay Kuya? Kaya hindi mo kasi ako pinayagan eh. Okay kasi kaganina, hindi sana ako alis eh. Pinayagan niya ako kanina mag-isa. Sabi niya, ayaw ka nang dito, babalik kayo kasi nasa maayos na kayo eh. hindi okay na kami yung nag-usap yan. Yung ako na lang pupunta rin dito mag-isa. Hindi niya ako pinayagan eh. Sabi niya, saka na lang pag nilagay na ata yun sa SWD, saka niya ako papayagan sa lahat. Hindi mo pala kasi hindi mo pwede iwanan mo. Ganun si Kuya, mga business. Siyempre kami busy Hindi siya pinapayagan dahil saglit na nga lang po yun mga business yung lugar, yung kwarto na pagdaanuan kay Nanay Marita. Kaya hindi siya pinapayagan. Pero hindi naman ibig sabihin ng na habang andun ka sa amin, hindi ka namin papayagan. Papayagan ka ni Kuya sa gusto mo. Alam ko naman Pero yun. sa ngayon lang kasi kailangan ni Nanay Marita na nailagan ito. Dito lang kayo ha. Huwag siya malis. Huwag siya malis. So yung mga business, sabihin na lang natin kay Kuya na ayaw talaga. Ayaw nyo talaga lang. Hindi ka. Ayaw sumama. Ayaw nga na. Iyak kasi. Wala na mo nga siya ng iyak. So yung mga business, sabihin na lang natin kay Kuya. Yeah, ayaw talaga. Nag-aalala pa naman si Kuya ito si ate. Kaya gagayin niya yung ulan.
Kasi naman sila eh, mahal lang. Mahal eh, hindi mo naman sinusunod. Di ba? Nakalakot na kasi. Malakot lang. Paano ka sasaya dyan? Sinusulong mo. Ayun. Mga kabisnes, mga kapapi, narinig naman natin itong paliwanag ni Jonathan. Malungkot nga daw sila doon sa bahay ni kabisnes. At kaya siya umalis kasi nagpaalam daw siya, hindi daw siya pinayagan doon para umalis. 'Di ba? Kung hindi ka ba namang sira ulo, kung hindi ka ba namang nasa saltik yung pangingisip. Alam nyo, hindi na natin maintindihan kung ano yung itatawag natin dito kay Jonathan, mga kabisnes, mga kapapi, no? Talagang malaki talaga ang pagkasayad ng utak nito, di ba? Kumbaga, nasanay na talaga sila na doon sila manirirahan, doon sila mananalagi doon sa kung saan nila gusto, katulad niyan dyan sa may kalsada. Mas gugustuhin niya pa yung nandyan siya kesa doon siya sa maayos na kalagayan, di ba mga kabisnes, mga kapapi? Kung hindi ka ba naman sira ulo, hindi mo gagawin ito, di ba? Na ang gagawin mo yung ganito, na nandoon na maayos na may nagtagaligo, may pagkain doon, masarap ang tulugan nila doon. Hindi sila din sa kalsada natutulog, pero ayaw pa rin itong si Jonathan. Kinuha yung nanay at itinakas na naman niya dito sa bahay ni kabisnes. Ang katwiran niya doon nga daw sa barangay ay tumakas din sila dahil ayaw nila doon. Kasi tahimik daw, gusto nila masaya sila. Kung hindi ka talaga sira ulo, kung hindi ka talaga may saltik sa pag-iisip mo, hindi mo gagawin yun. Narinig naman po natin kung ano itong sinasabi ni Jonathan, na hindi matalino daw siya, hindi siya bobo. Wala namang nagsasabi sa iyo hindi ka matalino. Ang katalinuhan mo nga, ayan, lagi mong nilulugmok yung nanay mo dyan sa kalye. Yan ang katalinuhan mo, Jonathan. Ang sarap mo na lang talaga bigyan ng uppercut para ikaw ay tumino. Diba? Siguro pag binibigyan ito ng isang uppercut lang na suntok mismo sa bungangan nito, tatahimik itong si Jonathan eh. Diba? Hindi mo na mapipil na naaawa ka. Maiinis ka na lang dito kay Jonathan. Kumbaga mauubos na yung pasensya mo dito sa kanya. Hindi talaga siya itong titino at hindi talaga siya maniniwala kung ano yung dapat gawin para sa kanya. Alam ninyo, mga kabisnes, mga kapapi, ang dapat dito kay Jonathan, ikukulong sa mental hospital. Doon siya bagay para manahimik ito. Wala alam naman niya yung kalagayan ng nanay niya. Diba? Napaka-imposible naman itong nanay niya na sunod-sunuran na lang sa kanya na siyempre, alam naman ni Nanay Marita na hindi siya pwede doon na namamalagi sa gilid ng kalsada. Init, alikabok at pagpapawisan sila doon, 'di ba? Nasa kalsada, sa gilid sila ng kalsada. Maraming dumadaan na sasakyan doon. So, ito si Jonathan, kumbaga, sinasanay niya yung sarili niya at dinadala niya yung nanay niya uli dyan. Kung kahit ano pang gawin, ay laging tinatakasan yung taong nagbibigay sa kanila ng marangal at maayos na buhay. Diba? Tingnan naman po ninyo doon sa barangay, ang ayos-ayos na. Umalis pa rin, tumakas. Yan, kinupkup uli ni kabisnes. Ayan, tumakas na naman. Siguro itong si Jonathan ay nasanay na talaga siya. Kumbaga, yung pagsisinungaling niya doon sa mga dalawang nagbablog sa kanya, na laging nagbablog sa kanya, ay puro kasinungalingan. Doon na lang kasi siya namamalagi. Kasi yung isip niya, ang mga taong nagbablog doon sa kanya, maniniwala dito sa kasinungalingan niya. Maniniwala dito sa kanyang kagaguhan. Kaya siguro to si Jonathan, para bang mas gusto niya doon kesa sa maganda yung buhay niya. Kasi doon pinapakinggan yung mga kasinungalingan niya. Pinapakinggan kung ano yung desisyon niyang baluktot. Hindi siya naawa sa nanay niya. 'Di ba? Ang sabi pa nga niya dito na nabanggit niya dito, mga kabisnes, mga kapapi, hindi daw talaga siya magpapa-vlog dito kay Renji at saka kay Thinking Body. Pero nakalipas lang ng isang araw, may vlog na naman sa kanya
itong nagbablog sa kanya, 'di ba? Kasasabi lang niya na hindi siya magpapablog, pero pagkalipas ng isang araw, wala pang isang araw, 'di ba? May vlog na naman sa kanya. At ito'y balak niyang puntahan sa bahay, 'di ba? So, kumbaga, paano mong paniniwala ng kasinungalingan nitong si Jonathan? Hindi ba? Dito kasi kay ka-business, hindi tanggap ang kasinungalingan niya. Doon kasi sa mga ibang magbablog sa kanya, tanggap nila yung pagkasinungaling nito. Diba? Kumbaga, kahit nagsisinungaling siya, ina-appreciate nila yung kasinungalingan ni Jonathan. Yung katwiran ni Jonathan na baluktot, yung katwiran ni Jonathan na puro kasinungalingan. Kumbaga, nasa isip kasi ni Jonathan ay may nakikinig naman sa akin. Kung hindi si Kuya ka-business makikinig sa akin, mayroon naman nagbablog sa akin, makikinig sila sa kasinungalingan ko. Ito kasi yung ugali ni Jonathan, di ba? Obviously, wag naman ninyong sasabihin na hindi ninyo alam, di ba? Alam po naman natin may mga basher na naman dyan. Pero ito lang masasabi natin, kung hindi naman talaga siya sira ulo, diba? Kung hindi niya pinapaniwalaan yung sarili niya, na yung mga ibang nagbablog sa kanya ay naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Yun kasi yung kanyang paninindigan sa buhay. Itong pagkasinungaling at pagkatraidor at pagkabalimbing ni pagkadoble kara nitong si Jonathan ay, kumbaga, kaya kasi siyang sakayan ng mga nagbablog sa kanya dito sa pagkadoble kara niya. Mas gustong-gusto nila yun kasi paninira nyo Jonathan, pinapakinggan nila, binibigyan nila ng halaga. Kaya ito si Jonathan, madaldal pag doon sa kabila kung ano-anong kabalbalan ng sinasabi. Lagi niyang sinisisi yung taong tumutulong sa kanya. Eto na naman, 'di ba? May vlog na naman siya doon sa kabila. Ano na naman, paninisi na naman niya ito kay ka-business. Kasi nandoon na naman, nagbablog na naman sila doon sa kabila. Samantala sinasabi niya dito sa kanya sa harapan nila Intoy na hindi siya magpapablog kay Thinking Buddy at saka kay Renji. Pero ano ang resulta? Andon na naman, nag-vlog na naman sila. Ang kapal talaga ng mukha nitong si Jonathan at ang pinagmamalaki pa niya, okay lang yan kahit i-upload mo, wala akong pakialam kahit makita ng kahit nino. Tingnan mo nga naman ang katigasan ng ulo at katigasan ng pagmumukha nitong si Jonathan, di ba? Wala nga talaga ito, hindi nga ito marunong mag-appreciate at hindi siya marunong umunawa at hindi siya marunong umintindi. Ang kanya kasi lagi niyang nasa isip yung paninisi niya sa tao. Yung taong tumutulong sa kanya, pag tinuturuan siya sa maayos, yun ang sinisisi niya sa kumbaga sisisihin niya ito dahil ang nasa isip niya mali ito. Para kasi nakikita natin kung ano itong ang aim at saka yung punot ang pagkadulo-dulo nitong pangugali ni Jonathan. Yung naniniwala sa kanya, yung mga nagbablog sa kanya na pinapakinggan yung kasinungalingan niya, doon siya naniniwala. Dito kay ka-business na totoo at pinapangaralan siya para maging maayos yung buhay niya, hindi siya nakikinig dito. Sinasabi niya hindi masaya doon kasi hindi siya nakakapagsinungaling doon kay ka-business. Dito kasi sa nagbablog sa kanya, tinatanggap nila yung kasinungalingan ni Jonathan. Ina-appreciate nila yung mga pagsisinungaling at paninira at paninisi ni Jonathan dito kay ka-business. Kaya gustong-gusto sila ni Jonathan. Di ba mga ka-business, mga kapapi? So well, hanggang dito na lang po ang aking reaction video or aking sariling opinion. Sana matauhan o sana si Jonathan na lang ang ipasok sa mental hospital ni ka-business at sa home of the aged itong si Nanay Marita para matapos na yung problema. Yun lang naman ang opinion natin, hindi ba? Kasi hindi ito normal ang pangungutok nitong si Jonathan. Hindi normal. Baliw to. Kasi kung hindi itong baliw, hindi niya ang gagawin yung ganyang style. Malaki na siya, matanda na siya, di ba? Huwag nating sabihin hindi pa niya natutunan o wala siyang isip.
balyong pangingisip itong nandito kay Jonathan. Yun po. So hanggang dito na lang mga kabisis, mga kapapi. Kung nagustuhan ninyo po ang aking reaction video, paki-share and likes ng aking mga video at paki-subscribe po ng ating munting bahay dyan. At huwag po natin kalimutan i-subscribe din ng Kabusiness Official Papa Dins TV at Kabusiness Family at ang mga kasamahan ko pong reactors, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Mampers Channel, Katangay PLC, Analisa Reality Vlog at MK Inday Okray at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all. Pakisuportahan po natin ang 6 na kagwang na mayroon na sila kanya-kanyang mga channel. Ang bagong may channel po, Kagwang Bong Official, Kagwang Bornok Official at Kagwang Bugi Official. Yan po ang bagong channel ng tatlong bagong kagwang. At shoutout po kay Kawakiwak TV. Suportahan natin at ang Bong TV channel ng kaibigan na best friend ni Kabisnes, si Bong po at si Wakiwak. Huwag po natin kalimutan i-subscribe. So till here now, may Allah bless us all at bye-bye po. See you again on my another reaction video. Birabanat lang mga kabisnes. Bye-bye po.